God bless you. Ayan. At ano po, no? Naniniwala po ba tayo na daluyan ng pagpapala ang mga anak ng Diyos? Amen. So napakahalaga po no, na tayo po ay channels of blessing. Okay po, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, pagpalain po ninyo ang CCT, ang satellite branch po dito sa Bulacan, San Jose del Monte. At thankful kami, Father, sa blessing po ninyo sa amin, na bagamat marami din po kaming struggle sa larangan po ng business or sa anuman pong situation na nakasadla kami. Pero nandyan po kayo, pinangungunahan kami. Naniniwala po kami, Father, na lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa inyo. Pagpalain po ninyo ang aming fellowship patuloy po ngayong weekend at kayo mag-bless sa amin pong office dito po, ang office po ng CCT, ang initiative ng staff, ng mga kapatid po namin dito, ang partnership po sa mga churches, sa mga pastors. Thankful kami, Father, sa intent ng CCT na maibahagi po ang pinakamahalagang bagay na ipinagkakaloob po sa mga tao. Yan po ay ang mensahe ng kaligtasan. Kaya i-bless po ninyo kami at samahan nyo kami sa oras na ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Ang aking misis po, nakilala ko po siya nung siya po ay nagtatrabaho sa CCT. No? Ano po siya noon? Anong position mo, ma'am? Ganun din sa kanila. Oy. At ano po, no? Ewan ko kasi sabi niya po, nung magtrabaho siya sa CCT, tsaka siya nakapag-asawa, kasi binubuyo na siya eh. Magko-40 na, at inaasar siya ng mga tropa niya, no? Sabi, Pastora, ito naman mag-asawa, ganyan. Nung nasa CCT, doon siya nakapag-asawa. So, parang blessed po yung CCT man talaga, no? Parang ganun eh. So ano po, purihin po ang Diyos. Mga kapatid, ang kasulatan po ay, may sinasabi po, no? Tungkol po sa intent ng CCT, no? Yung prioridad po natin. Basahin ko po sa inyo yung talata po sa Biblia. Ito po yung sinasabi po sa Juan. Ito po. Okay, dito po sa Juan, chapter 1, babasahin ko po sa inyo yung verse 1 hanggang verse 5. No? Ang sabi po rito, nang pasimula, siya ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At ang sabi po rito, ang lahat ng mga bagay ay ginawa, at ito rin ng pasimulay kasama ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi napag-unawa ng kadiliman. So, mga kapatid, gusto ko lang pong bigyan natin ng reflection itong Juan chapter 1. Kasi po, dito po sa kasulatan, ang binanggit po na si Jesucristo ang salita ng Diyos. Sabihin nga po natin, Word of God. Word of God. Yan. So, ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ang siyang buhay natin. Amen po ba? Amen. Kasi po, ang sabi rito, nagpasimula ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, nasa Kanya ang buhay. Ibig sabihin po, mga kapatid, kaya tayo nabubuhay dahil sa salita ng Diyos. Amen po ba ron? So, mahalaga po ba ang salita ng Diyos? Mahalaga. Alam niyo po ba na ang bansang Israel, sila po ang isa sa mga bansa sa mundo, kahit magulang po sa Israel. Sila ang mga bansa isa sila sa mga bansa sa mundo. At palagay ko, sila ay nasa mga top 2 o top 3. At minsan nasa top 1 sila. Ang Israel ay magaling sa negosyo. Okay po. Sabi ng isang rabbi, nakausap ng pinsan ko, kasi may connection sa Israel. Ang sabi ng isang rabbi sa Israel, kapag
nag-aaral kami ng Torah. Yung ibig pong sabihin ng Torah ay yung Old Testament, no? Yung instruction. Ang sabi, if you do business, sa amin, sabi niya, as Jewish, if we do Torah, we do business. Ibig sabihin po, sa kanila, ang salita ng Diyos, hindi hiwalay sa pagninegosyo. Kasi po, may nakalagay sa aklat ng Deuteronomy, no? May nakalagay po doon na ang sabi ng Diyos sa kanila, ugaliin yung magpautang sa mga kapatiran, no? Pero huwag yung tutubuan. Mga ganun, ano? May instruction sa Biblia tungkol sa negosyo. At ang sabi ng Diyos, kung kayo ay magiging makatarungan sa inyong negosyo, hindi kayo magiging buntot. Sabi ng Diyos, kayo ay magiging ulo. Ibig sabihin po, binibigyang diin ng Diyos na ang negosyo po, kung ang gagawa ng negosyo ay ang kanyang bayan, ibig sabihin mga kapatid, nandoon siya para i-bless sila. Amen po ba ron? So, ang negosyo po, sa totoo lang po, no, di ba, tayo mga Kristiyano, nagninegosyo tayo, di ba? Di ba ba, no? So, may tanong po ako, ang negosyo ba hiwalay sa ministry? Di mo ba kabahagi? Kasi mga kapatid, ano talaga yun eh? Kumbaga po, spiritual talaga ang salita ng Diyos. Totoo po yun. Pero, alam naman natin ang Diyos, mga kapatid, no? May itinuturo din na ang spiritual ay connected sa buhay natin araw-araw. Amen po ba? May connection. Ang spiritual po, kumukonect sa buhay natin, sa practical na buhay. Amen po ba? Yung pong totoo, no? O, halimbawa po, ganito. Di ba, uso sa negosyo, yung ano ba to, yung may mga nagbe-business na unethical. Di ba, parang, di ba, uso po sa panahon natin ngayon yung ganito. Magninegosyo ako, pero yung negosyo ko sa pamamagitan ng pandaraya. May mga ganyan po. Di ba, may mga ganyan negosyante. Halimbawa po, may pandaraya talaga. Ngayon ganito. Di ba mga kapatid, halimbawa ganito, gagamit ang plastic na may lason. Tama ho ba? Mga pagkain na masama sa kalusugan. Kung baga may mga negosyante na unethical, sinasabi nila na, hayaan mo na yan mga yan. Ang maganda, kumita tayo. Hayaan mo yung mga tao maganda matay. Di ba? Basta may profit ako. Yung negosyo na yun unethical. Kumita ka na. Gumanda ang buhay mo. No? Pero mga kapatid, marami kang pinatay. Di mo ba? Sa panahon natin, ang negosyo walang etika. No? Walang moralidad. Walang espiritualidad ang mga negosyo ngayon. Puro materialismo. Naintindihan niyo mga kapatid, no? Puro kasakiman, no? Mga pera-perang bagay, no? Pero ang Diyos, mayroon siyang komentaryo sa negosyo. Gusto ng Diyos magnegosyo tayo. Huwag lang tayong maging sakim. Huwag lang puro pera. Kasi di ba ang sabi ng Diyos, kung unahin mo ang aking kaharian, anong sabi niya? Lahat ng bagay na kailangan nyo ay idaragdag ko sa inyo. So mga kapatid, di ba? Naniniwala po ba kayo no, na ang Diyos ang nagbibless sa negosyo? Di ba? So, kaya nga po ang Biblia, di ba, may sabi po sa atin, ano po mga kapatid, i-connect ko lang po no, yung sinabi po sa atin ng Juan. Ang sabi po sa atin, ang salita ng Diyos, ang sabi po, nasa Kanya ang buhay at ang buhay ang ilaw ng mga tao. Naniniwala po ba tayo, mga kapatid, na darating ang araw na ang lahat, walang magugutom na tao? Naniniwala po ba tayo? Yeah. Alam niyo po sa Biblia may propesiya, may hula. At alam ito ng lahat ng religiyon, no? Alam ito ng lahat ng sekta na may ina-anticipate ang mga Kristiyano, mga kapatid, no? Meron tayong ina-anticipate na ang tawag ng Biblia dito ay millennium. Ibig sabihin po, darating ang world peace, no? Pandaigdigang kapayapaan. Itong millennium na ito, mga kapatid, ay wala, ang sabi ng Biblia, ito yung panahon na walang magugutom, walang magdurusa, walang magkakasakit. Lahat ng tao masagana, lahat ng pamilya masaya. So, isipin niyo po parang paraiso sa lupa. Yung mga daladalang mensahe ng mga kaibigan nating saksi ni Jehovah, no? Yung mga naglilibot-libot, ang kanilang pinapaunawa sa mga tao ay yung paraiso ng Diyos na darating sa mundo. Pero mga kapatid, eto, pinapaunawa ko din sa inyo na ang millennium po, eto yung panahon na si Kristo ang naghahari sa mundo. Amen po ba? Amen. Kasi po may nakalagay sa Bible, Jesus Christ will come again. Tama po ba? Babalik siya uli dito sa mundong ito. At eto yung ina-anticipate natin. Mga kapatid, eto po, no?
para alam natin. Alam niyo ho ba na sa buong panahon, sa survey po, may pag-aaral ngayon, sa buong panahon, mga kapatid, no? Ngayon lang mataas ang porsyento na ang mga Kristiyano sa mundo naniniwala na tayo ay nasa panahon na malapit ang dumating si Jesus. Alam niyo ho ba na malapit na siyang dumating, no? Ngayon po, mataas ang antas, no? Mataas ang porsyento ng mga naniniwala na si Jesus ay parating na. At ito po yun, ito yung malupit. Hindi lang mga Kristiyano ang naniniwala. Maraming mga ibang relihiyon, naniniwala sila na may darating na Mesaya. May darating na tagapagturo sa sangkatauhan. Ang mga Buddhist, naniniwala sila na may darating na tagapagturo para ang tao'y maliwanagan sa tama. Ang mga Muslim, naniniwala sila na yung kanilang imam, yung pinakamagaling na tagapagturo ng relihiyon ay darating sa mundo para magturo tungkol sa kaliwanagan. So, lahat ng tao, mga kapatid, ina-anticipate nila yung sinasabing mundo na kung saan naghahari ang kasaganaan at kapayapaan. Alam niyo po, eto maganda rito mga kapatid, no? Ang Diyos po may sinabi sa atin tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa kanyang salita, na ang kanyang anak, ngayon pa lang po, sabihin niyo nga po, ngayon pa lang. Yan, no? Ngayon pa lang mga kapatid, may sinabi si Kristo na dapat nating i-drag ngayon sa panahon natin, no? Kasi po, ang biyaya po ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, mula noon hanggang ngayon, nararanasan natin. Pakinggan niyo po yung sinabi niya sa Juan. Etong sabi niya, okay, basahin ko po yung Juan. Okay, Juan, chapter 10, verse 10. Okay, tingnan niyo po ito mga kapatid, no? Juan, chapter 10, verse 10. Okay, sabi rito, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at upang pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. O yan, di ba? May nakalagay po sa John 10 verse 10. Di ba mga kapatid, binanggit natin kanina, si Kristo ang salita ng Diyos. Wala pa dyan. Ang salita ng Diyos ang buhay natin. At ang buhay ay ilaw natin. Ibig sabihin po, mga kapatid, naniniwala po ba tayo? Sa sinabi ni Kristo na nasa Kanya ang pagpapala. Amen po ba? Siya po ang nagbibigay ng kasaganaan. Tama po ba? So, si Kristo po, ito yung gusto niya makita natin, ano? At gusto niya maging prinsipyo natin mga Kristiyano. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa ating malinaw, ang sabi po niya, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay na masagana. Sabi rito, kasaganaan. May tanong tayo mga kapatid, saan ba nag-uumpisa ang kasaganaan? Saan po nag-uumpisa? Okay, hindi po sa pera, hindi sa kalusugang pisikal, hindi lang dahil masaya tayo sa mundo, masagana na tayo, no? Ang kasaganaan mga kapatid, lagi mong ikokonekta yan sa salita ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo ho ba ang salita ng Diyos, siya ang dahilan kung bakit umiral ang lahat ng bagay. Naniniwala po ba tayo? Mga kapatid, may tanong ako saan galing ang mundo? Sige po. Sa salita ng Diyos. Tama. Saan galing ang tao? Sige po. Sa salita ng Diyos. Saan galing ang buhay sa lahat ng bagay? Sa salita ng Diyos. Saan galing ang panahon, mga kapatid? Sa salita ng Diyos. Saan galing ang hininga mo? Sa salita ng Diyos. Saan galing ang negosyo? Sa salita ng Diyos. Mga kapatid, may bagay pa sa mundo na hindi sakop ng salita ng Diyos. Sakop po niya. Kaya po ano ang CCT, mga kapatid? Ang priority natin, ang susi ng kasaganaan buksan sa mga tao. Yes, amen. Kailangan natin malaman ang salita ng Diyos. Kasi po nasa Kanya ang kasaganaan, nasa Kanyang kapayapaan. Alam niyo po, pag ang Kristyanismo natin ay nakasentro sa salita ng Diyos, hindi po sa sekta, hindi po sa relihiyon. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, alam niyo, darating ang araw sa mundo, lahat ng relihiyong umiiral mawawala dito. Magkakaroon lang ng isa na pananampalataya. At alam niyo kung saan yun? Pananampalataya sa salita ng Diyos. Mga kapatid, mawawala lahat ng sekta. Mawawala ang interpretasyon ng tao. Kaya lang maraming sekta dahil sa iba't ibang interpretasyon. Pero darating ang araw, magkakaroon tayo ng iisang kaisipan. Alam niyo ba, darating ang araw, wala ng Katoliko, wala ng Baptist, wala ng Muslim, wala ng Buddhist. Alam niyo, ang iisang iiral sa mundo, kapayapaan. Si Kristo ang nasa sentro. Alam niyo ba mga kapatid na
Nagsisimula na yon sa mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ganito, darating ang araw, no? Ngayon na po, huwag tayong malungkot. Kailangan yung ating lumang kaisipan, pagdating sa reliyon, iwanan na po natin. May bagong sinasabi ang Diyos. Alam niyo po kung ano? Mga kapatid, ang pagdating ng kanyang salita, darating uli. Kaya nga po, ang ibig sabihin po ng second coming, muling darating si Kristo. At sa kanyang pagdating, mga kapatid, ang tao ay kanyang iuugnay sa isa't isa. Magulo po ba sa mundo hanggang ngayon? May tanong po ako. Magulo po ba sa mundo ngayon? Magulo. Okay. Sa Israel po ba magulo ngayon sa Israel? Sobra. Lalo pong magulo, no? Napakagulo po. Sa Ukraine po at sa Russia, magulo rin mo ba? Yes. Magulo. Sa West Philippines Sea po, yung dagat natin, magulo rin mo ba? Sobra din. Magulo. Lalo. So mga kapatid, ano ang susi para ang mga Chinese, ang China, huwag na tayong apihin? Alam niyo ang susi? Ano ate? Panalangin. Tama, no? At ano yung dapat nating ipanalangin sa China? Makakilala sila. Saan po? Sa salita ng Diyos. Kasi mga kapatid, maraming Chinese ang Kristiyano na. Alam niyo ba? 2 milyon na po. Kaya lang, 10 milyon yata. Kaya lang underground sila. Hindi sila nagpapahalata. Marami pong Kristiyanong Chinese. Hindi lang sila nagpapahalata. Pastor, bakit? Kasi sa China, bawal ang mga born again. Bawal ang mga Kristiyano na basta sabihin mo Kristiyano ka sa publiko, bawal. Pastor, bakit po? Kasi ang China, ang kanilang kultura ay komunismo, di ba? At Buddhist. Hindi sila naniniwala kay Kristo. Pero maraming incheck, marami ng chekwa, mga kapatid. Maraming mga singgit, mga kapatid nating Chinese na naniniwala na po sila, kaya hindi sila nagpapahalata. May kaibigan, di ba man may missionary tayong nakilala sa Kainta, Chinese, alam mo nga, Koreano eh. Kaya lang, sa Malaysia siya pupunta. So, sa China mga kapatid, alam niyo po, di ba sila, konti pa lang ang naniniwala sa salita ng Diyos. Tama mo ba? Konti pa lang. Pero, mga kapatid, naniniwala po ba kayo? Ang salita ng Diyos nasa loob na, nakapasok na sa loob ng bansa nila. Yes, amen. Opo. At alam niyo po, kahit na si Xi Jinping, pigilan man niya ang salita ng Diyos. May tanong ako, may makakapigil po ba sa salita ng Diyos? Wala, mga kapatid, no? Darating ang araw, mako-convert sila pagdating ni Jesus Christ. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, ang CCP po, ginagawa natin, then malapit ang dumating ang salita ng Diyos, di ba? Ngayon pa lang, pinag-aaralan na natin. Amen po ba? Amen. Ngayon pa lang, tayo po ay, sa tuwing tayo may fellowship, ating ninanamnam na. Kasi mga kapatid, ito ang susi ng kasaganaan. Ito ang susi ng buhay. Lahat ng bagay ay nandito sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, sabihin na natin ganito. Sabihin natin, mahal ko ang salita ng Diyos. Yan. Isa pa po, sabihin, mahal ko ang salita ng Diyos. Yan. Mahal ko ang Diyos. Diba? So, blessed po ba tayo sa araw na to? Yes. Okay po. At mga kapatid, dahil nakinig tayo sa salita ng Diyos, at tinanggap natin yung kanyang sinasabi. So mga kapatid, na-bless tayo sa araw na to. Maniwala kayo sa hindi. Baka mamaya, baka bukas, may mga biyaya po ang Diyos na nakalaan sa atin. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, etong maganda sa salita ng Diyos, kahit na maraming pagsubok sa buhay, kahit na anong maramdaman mayroon ka, kahit malapit ka na rin mamatay, itong sinasabi ng salita ng Diyos, di ba? Sabi natin, salita ng Diyos ang lahat. Mga kapatid, sino ba ang muling bumubuhay sa mga patay? Sino po? Ang salita ng Diyos, tama ho ba? Sino ba nagpapagaling sa may sakit? Salita ng Diyos. Sino po bang nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Salita ng Diyos. Mga kapatid, ito yung ino-open ng CCP sa atin. Amen po ba? Amen. I-bless tayong lahat. Muli sabihin natin sa mga katabi natin, i-bless ka ng Diyos. Bless I-bless ka ng Diyos. Sumayo ang salita ng Diyos. Sabihin natin. Yes, mga kapatid, God bless po sa ating lahat. Purihin ng Diyos. Ayaw mo nag-pray? Pray pa. Closing prayer. Ay, pray tayo. Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, pagpalain niyo po ang aming mga mothers, ang mga ate po namin. Thankful kami, Father, na ang inyong salita po ay makapangyarihan para tawagin kami, Ama, sa buhay, sa masaganang buhay na mag-uumpisa sa espiritual na bagay. Ama, hindi namin habol ang mga bagay na materialan o ang finances lang. Ang nais namin, Ama, ay maging mayaman kami sa salita niyo.
Dahil ang salita niyo po ang dahilan kung bakit umiral ang mundo, kung bakit umiral ang buhay, kung bakit may liwanag kami, kung bakit may pag-asa kami, kung bakit umaasa kami sa buhay na walang hanggan, kung bakit may kasaganaan, kung bakit may kapayapaan, kung bakit may kaganapan. Lahat ay galing sa inyong salita. Ama, ibigay niyo ang salita niyo sa mga kapatid namin ngayon, dahil ito ang susi para kami maging mapayapa. Ito ang susi para kami ay maging magaling sa negosyo. Ito ang susi upang kami po ay maging panatag. Ito ang susi para maging matatag kami sa gitna ng mga pagsubok. Ito ang susi para umasa kami na kahit ang buhay sa mundo ay wala na, pero mayroon buhay na walang hanggan at muling pagkabuhay. Ang pag-asa namin at ang katatagan namin na ang salita ng Diyos ang magdadala nito at nasa Kanya po ang pag-asa namin. Salamat, Ama. Pagpalain niyo ang CCT, pagpalain niyo po ang staff namin, pagpalain niyo po ang mga partners namin, pagpalain niyo po ang mga satellites namin, at marami pa pong mabless. Gamitin niyo ang CCT, daluyan ng inyong pagpapala. Ang mga partners, gamitin niyo sila, maging daluyan ng pagpapala. Ito ang aming panalangin, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. God bless mga kapatid. God bless.